Hey, what's up guys? Good evening sa inyo lahat. Pucha. Dapat di tayo mag-vlog ngayon, mag-edit lang tayo. Pero dahil sa mga nagpo-forward sa atin or mga nagtatag sa atin sa videos ni Lars Pacheco, napanood natin. So, iba men. Actually, sinulat na natin siya mga ropa, yung mga sinabi niya and at the same time kung ano yung pwede nating i-comment or kung bakit ganun yung nangyari sa kanya as a relationship niya. Siguro dito, masasabi natin na yung mga sinasabi natin from the past na content natin, masasabi natin na she confirmed it o she proved to us na totoo yung mga binibitawan nating salita, di ba? Kagaya nung, okay, sige, simulan na natin. Hihimay-himayin natin, okay? So, umpisa natin dun sa, dalawa pala yung videos niya eh. Hindi ko napanood yung una. Ang pinanood natin, yung cheating. So, kasi dun niya sinabi kung sino yung tatlong lalaki na naging dahilan kung bakit wala na sila ngayon ng boyfriend niya. So, 7 years mga ropa. And, ito yung sinasabi ko sa inyo, women do monkey branching. And they will treat you like a placeholder once na alam nila na hindi ka ganun ka the best. Though, pwedeng nararamdaman niya na pwede na to eh. Yun nga lang, alam niya sa sarili niya na laging merong mas the best dun sa guy. And I'm so sorry sa ropa natin na dinanas niya yung ganito at I know na hindi niya deserve to. And ang pinakamalupit doon is yung pangatlo na lalaki na kinita nito ni Lars is dun pa siya sa boyfriend niya nagpahatid para magpapembang. This is fucking worse, man. See? Ano yung pwede nyo sabihin sa kanya ngayon? Or ano yung pwedeng tingin nyo na consequences na pwede niya ma-experience dahil sa mga ginawa niya? Imagine mga ropa kung lalaki ang gumawa nito. Ano yung tingin nyo na pwedeng makamit or masabi ng karamihan tao sa kanya? Pero ngayon, babae ang nag-cheat. What do you think? At ito take note inamin niya at kung paano siya nag-cheat. Inamin niya nag-cheat siya at kung paano siya nag-cheat. Tapos, ropa, dito sa videos na to, makikita nyo doon kung paano yung reaction ng face niya. And yun yung pinaka napansin ko sa lahat. Okay, anyway, tara simulan natin. I really want to end this all today. Lahat ng questions, lahat ng haka-haka. Kasi gusto kong matapos agad to. Like, I mean, kanino ka nag-cheat? Sino yung mga yan? So the first time, it was in Makati. We're drinking with a friend. Just the two of us. And then it's almost 6 a.m. in the morning. I was really drunk. And then there's this Taiwanese guy that joined in our table. And then I just woke up. Nakatabi ko na siya sa bed. And it happened because, of course, I chose it to happen. And then, nung nagising ako, he was about to leave because he needs to catch a flight. So that's the first one that I cheated on Clyde. And I acted like nothing happened. Sinundo niya pa ako, hinanap niya pa ako. Whew. Natawa kasi ako doon sa reason ng lalaki. Anyway, bakit ako natawa? Sige, i-explain ko sa inyo. Ito yung unang guy na reason kung bakit siya nag-cheat. Yung Taiwanese. Ano yung sinasabi ko sa inyo madalas? Women will always fucking break rules for the man that they like. Uulitin ko. Ang mga babae, lagi nilang i-break kahit anong rules, kahit relationship nila para sa mga lalaking gusto nila. Okay? Because women are always based on how they fucking feel. Okay? So, sabi niya dito, pagkagising niya, kasama niya na sa kama. Pero hindi, wag mo natin pag-usapan yun. Ba't ko sinabi na women will break rules for the man that they like? Unang-una, nakilala niya lang sa bar. Pangalawa, ba't siya sumama agad? At pangatlo, bakit mismo sa kama niya? Di ba? Kaya ako sinabi na women will break rules for the man that they like. Ibig sabihin, mataas ang interest niya para dito sa lalaki na to. Kasi nag-open siya ng legs kahit kakakakilala pa lang niya kagabi. Okay? We don't know if they use condom, mga ropa. At eto, ba't ako natawa? Usual na dahilan ng lalaki. May pasok ako. Oh shit! May meeting nga pala kami. Oh shit! May tatawagan nga pala ako. Oh shit! I need to catch a flight. What the fuck? You will catch a flight? Ang galing eh, no? Nasakto ng pagising mo, I need to go. Alam mo na kagad eh. Kaya mga ropa, let's be fucking honest. Most of guys know how to exit as well. What?
Kung ang babae merong extract and exit, tayo, marunong din tayo mag-exit. So, etong lalaki nito, mahusay ito. Kasi yun ang dinahilan niya, na meron siyang flight, di ba? Kasi unang-una, puta, ba't ka bebembang, di ba? Kung alam mo may flight ka. So, ibig sabihin, dinahilan mo lang yan. Ano yun? Putang ina, di bali na. Iriribo ko na lang, mabembang ko lang to. Sayang eh. Di ba? Kung totoo man na may flight siya, puta, magaling. Di ba? Malupit siya. Kumbaga, nakalkulyo mo yung oras. Di ba? Kumbaga, nung paggising mo, sakto, tsaka mo naalala, oh shit, may flight nga pala ako. Malaking kalokohan yun, Ropa. Di ba? Anyway, so yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga Ropa, women will always break rules for the man that they like. Lalo-lalo na kung ang babae malungkot sa relationship, malungkot sa boyfriend niya, bored sa boyfriend niya, or hindi na siya natitrill sa relationship niya. Pag-uusapan natin yan sa pagkatapos ng videos niya para at least ma-cover natin lahat. Okay? So yung pangalawa, panoorin natin. And then the next one is I was working out of town and then go to a bar. And there's this guy that keeps looking at me. And I look at him as well. And then it's just that we haven't got the chance to talk in that bar or go near each other. Just after that party, he messaged me and I was just like, out of nowhere, I don't know. Out of nowhere, I just gave my number. And then I told him na dun siya mag-contact because Clyde has access in my Instagram. So, after that, we really didn't get a chance to talk personally because we just looking at each other in the bar so far. And then, siguro isang buwan din na nag-uusap kami. And what made me really decide that I really need to let Clyde go is because of this guy. Because imagine, we don't exchange I love yous. We don't exchange intimate conversations every day for 1 month. It's just, good morning, san ka na, nakauwi na ako. You can just count the conversations that we have. And I don't know, I'm falling in love with that man. With that guy. Even, I didn't know when his birthday. I didn't know ilang taon na pala siya. What? I just fall in love with him without talking. Personally, I mean, we didn't even have a phone call. And I don't know. That's the reason, that's the best. I mean, that's the huge part of the decision na tangina na in love ako sa iba. And hindi ko, sinasabi kasi proud ako. Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Pero na-miss ko yung pakiramdam na kiligin. Op, nakita nyo doon yung mukha niya? Hindi mo alam kung matatawa siya or parang kikiligin siya. 'Di ba? Habang kinikwento niya, andun pa rin yung emotions na nararamdaman niya every time she talks about this guy. So imagine niyo mga Ropa, habang ka-text siya tong lalaki na to, na binabanggit niya, ganun ang nararamdaman niya. So ngayon, hindi niya mapakita eh. Kasi syempre, nasa ano siya, di ba? Sa pag-amin niya eh. So hindi siya pwedeng pakita niyang kinikilig siya. Pero makikita mo agad sa mukha niya na merong kilig habang kinikwento niya. So kaya ikaw, Ropa, pag kinuwento ka ng babae at napapangiti siya, then ibig sabihin, malakas ang nama niya sa'yo. Anyway, continue natin. May magtatanong sa akin kung ano nangyari sa araw ko. Kung okay ba ako. Kung basta. Yon, di ba? Huli na naman mga Ropa. So hindi niya ma-explain, hindi siya makapag-construct ng message or hindi niya alam sasabihin niya because andun siya sa place na kinikilig siya, na hindi niya alam or hindi niya masabi kung ano yung dapat niya sabihin. Yung brain niya or yung thoughts niya naghalo-halo na, oh my God, parang nandito ako dapat sa pag-amin ko na nag-cheat ako, pero bakit parang naaalala ko kung paano ako kiligin. So, ganun ang nararamdaman niya, kaya nawawala siya. Mapapansin niyo yan mga Ropa. Pag nasanay kayo sa isang tao, or pag nasanay kayo
how to see the matrix. Doon yung makikita kung paano yung reaction ng bawat isa. And hindi lang mga kababaihan, kundi yung mga tropa nyo or yung mga maybe ka-business nyo or yung mga strangers. Kaya magiging aware ka talaga sa bawat kilos or sa body language. Kaya mga ropa, ulitin ko sa inyo, pag-aralan nyo talaga. Or kumausap talaga kayo ng maraming tao at tingnan nyo maigi kung paano yung mga kilos nila at kung paano sila mag-react. Kasi doon kayo makakapulot talaga ng mga iba't ibang klaseng aral or iba't ibang klaseng learning talaga. Hindi pwede mag-stick ka lang sa nanonood ka lagi ng YouTube, nanonood ka lagi sa akin or maybe sa ibang nagbibigay ng advice. You need to experience firsthand or by yourself. Kasi sayang, nandiyan ka na eh. Kumbaga, do the things na talagang ikaw ang makakapagsabi or ikaw ang makakadiscover sa lahat ng mga natututunan mo rito kay Suplado Moto or sa iba pang content creator na gumagawa ng same ng sa atin. Okay? Okay, continue natin. Pero na-miss ko yung pakiramdam na kiligin. Na-miss ko yung pakiramdam na may magtatanong sa akin kung ano nangyari sa araw ko. Kung okay ba ako. Kung Yan, ulit. Oh. basta, I miss the feeling of being, important to someone. Diba? So, eto yung sinasabi niya na she missed the feeling of being important to someone, pero sabi niya, wala silang ganong conversation at wala silang I love you-han, kundi good morning lang, san ka? Diba? Or they never talk much. Wala silang gaanong conversation na malulupit, pero sabi niya na in love siya. So nakikita niyo, very contradict sa sinasabi niya. So mga ropa, is she lying or she doesn't know what to say anymore? Di ba? Kasi nga, kinikilig siya. What? Kasi nga, hindi niya makonstruct yung mga message na gusto niya sabihin. Pero, pwedeng totoo na namimiss niya na she feel important. Kasi nga ganito mga ropa, iba ma-inlove ang mga babae or iba magmahal ang mga kababaihan pagdating sa ating mga kalalakihan. Okay? So, though kasama niya madalas or live-in sila nung guy, kasi sabi nung guy, iniwanan siya habang natutulog siya. So, ibig sabihin, they're living together. Pwede, di ba? At yung sinabi ko sa inyo, never ever live in with your girlfriend kung wala naman kayo anak. Because it's a suicide. Why? Kasi you are slowly killing her attraction or her interest sa'yo. Because no more fucking surprises. Balikan natin yung pangalawang lalaki. So, sinulat ko yan mga ropa. Para may pruweba. Kasi gusto natin talaga matakil ng malupit. So, ito yung guy number 2. Guy from the bar, she fell in love in just a month. Diba? Without any intimate conversation. At ito malupit, hindi niya alam yung birthday ng guy, hindi sila nagtatawagan, at hindi niya alam yung edad ng guy. Ano sinabi ko sa inyo mga ropa? Women wants to wonder. Gusto nila may mystery. Gusto nila yung misteryoso ka. Gusto nila yung unpredictable ka. Yung hindi nila alam kung kailan mo sila ite-text, hindi nila alam kung kailan mo sila tatawagan. Okay? Hindi nila alam yung birthday mo, hindi nila alam yung edad mo. See? She fucking fell in love. Even without any fucking talking most of the fucking time. Any sinasabi nyo na meron kayong talking stage. Di ba? Talking stage is a fucking waste of time. See, nakita mo, siya na mismo nagsabi, we never talk, hindi siya tumatawag, hindi ko alam birthday niya, we just text. Diba? At bilang na bilang yung conversation namin. Pero puta, na in love ako. And ano sabi niya? He is the reason kung bakit gusto niya nang iwanan yung boyfriend niya or si Clyde. Hindi sila gano'n nagkakausap, malayo yung lalaki. Ibig sabihin, may point yung mga sinasabi natin, Ropa. Tama? Na dapat misteryoso ka, dapat make her wonder, and dapat hindi mo lahat sinasabi sa kanya. And eto yung magpapatunay na ang babae, gusto nila sa lalaki is hindi ka open sa kanila. Kahit na sabihin ng maraming babae, no, kailangan, kilala ko siya, ba't ako sasama sa kanya? No, it's not. Iba yung nagpapastimulate, iba yung alam mo. Gets? Ulitin natin. Ganito yung mga way kung paano i-stimulate ang emotions ng kababaihan. Okay? Or ng mga kababaihan. Pero pag ikaw, sinabi mo lahat sa kanya, kaya nga madalas, wala nang second date na nangyayari. Kinontent natin yan mga ropa. Dahil nilahad mo na lahat at ano pa ang ilulook forward niya. Kung ikaw ang naging madaldal
sa first date nyo. What? Kaya ulitin ko mga ropa, stay fucking mysterious. Okay? Huwag kayong makinig sa mga babae na nagsasabi na gusto ko ganito yung lalaki, gusto ko ganyan yung lalaki, gusto ko ganito, ganyan, ganon. Huwag na huwag kayong maniniwala. Maniwala kayo sa kung ano at saan sila nagre-respond. Kagaya nung second guy. Be the fucking second guy. Okay? Yung Taiwanese, I think he's only good looking. Okay? Pero he doesn't know how to stimulate her emotions. She just opened her legs because the guy maybe is really, really cute or handsome. Yung talagang hindi niya ma-resist and dala na rin ng alak, di ba? Or pwedeng yung kasama niyang friend, go girl, I support you girl. So, ano yung sinasabi natin? Feminism hurts women more. Women make decision by group. It's rarely for women to make decision by themselves. Okay? So, for sure, merong kasamang push ng kaibigan, kaya niya pwedeng nagawa yun. Or, we don't fucking know. Like I said, women always make decision by group. Or tatanong niya muna yung kaibigan niya, girl, cute ba? Naku, girl, kung ako yung inano niyo, in-approach yan, ako sasama talaga ako. Iuwi ko yan. Ano nangyari? Inuwi niya. Tapos, may ano daw, I need to catch a flight. Pukin ang inaayip ka, Rob, ang galing mo. Anyway, punta tayo sa pangatlo. Okay, yun last. And this is the worst that I can somehow forgive myself. Nagpatid ako kay client to meet someone. He's from Portugal. And yeah, it happened. And then that made the decision. If I still love him, I wouldn't do such things. You know, I take full accountability. I know I did what I did. I'm not proud of it. And kung papatagalin ko pa relasyon namin, feeling ko, in the end, it will just be just fucked up. It's my mistake. I cheated. I know. But I don't know why. Hindi ko alam kung naghahanap ba ako ng atensyon. Alam mo. Hindi ko alam kung ubos na ba yung kilig, ubos na ba yung... Hindi ko alam. And I'm saying this because I want to end the haka-haka and all. This is the answer. Okay. So, alam niya kung bakit siya nag-cheat. Dahil ang babae, hindi mag-cheat ng by accident. Okay? Kasi ang pag-cheat ng babae, like I said, kumbaga sa krimen, premeditated yan. Pinag-isipan, pinagplanuhan. Okay? Kaya nga mga ropa, pag ang babae nag-cheat na, kumbaga game over na, wala nang dapat pag-usapan pa at hindi mo na dapat siyang tanggapin pa. Regardless, kahit magluluhod man siya, umiyak man siya ng dugo, or sabihin man niya na magsisuicide siya, or sabihin man niya na sasaktan niya yung sarili niya, hindi mo na dapat balikan ng isang babaeng ganun. Dahil like I said, ang tanging pwedeng gawin ng isang babae sa isang lalaki ay maging stay faithful at maging stay loyal. Ngayon, kung tingin mo hindi kaya gawin ng girlfriend mo na maging loyal sa'yo, lalo na sa pananamit, sa pakikipagkaibigan sa lalaki, sa pag-gimmick, then you need to fucking let her go. Yan yung mga maliliit na bagay, but it adds a big reason kung bakit nag-cheat ang mga kababaihan. Dahil una, pinayagan mo. Pangalawa, hindi mo nilid siya ng maayos or maybe hindi mo talaga kayang ilid yung babae or yung girlfriend mo. Okay? So ito yung nakakalungkot. Biruin mo, hindi ko alam kung paano niya naisip yon na magpahatid pa siya sa boyfriend niya at magpabembang sa iba. What the fuck, man? That's crazy, bro. Kaya nga sa inyo dyan, sa mga naloko na or sa mga girlfriend nyo na nag-cheat na, kung kayo pa rin until now, puta, hiwalayan mo na, ropa. Nakita mo, pattern yun. Pattern yun. At eto kung talagang in love siya dun sa pangalawang guy na nakilala niya from the bar, I think these three guys were from the bar. Kasi dun yung parang pinaka easy access eh. Or maybe the Portuguese was from dating app. We don't know. Anyway. So yun nga, dun mo makikita na sinasabi niya na na-inlove siya dun sa pangalawang guy, di ba? And siya yung naging reason na mag-decide para hiwalayin niya na si Clyde. Pero nakuha niya pa rin mag-open ng legs
doon sa pangatlong guy. So anong nakikita nyo rito, Ropa? This is a fucking pattern. She doesn't care kung sino yung masaktan niya. She doesn't care kung ano yung maramdaman nyo. Ang para sa kanya, ang importante, ito yung lagi natin sinasabi mga Ropa, ang babae, wala silang pakialam kung tama o mali. Ang mahalaga, if it is, feels good. Ulitin ko, ang mga babae, wala silang pakialam kung tama o mali. Ang mahalaga sa kanila, masarap ba sa pakiramdam? Gets? Women will open their legs for the man that they like. Kaya, they are willing to break any fucking rules para sa isang lalaki na talagang gustong-gusto nila. Gets? Even their fucking hymen. Ulit. Yes. Totoo yan mga Ropa. They will break their fucking rules, even their hymen, para sa lalaking gusto nila. So ito, yung Taiwanese at yung pangatlo na Portuguese, I think these two guys are very good looking guy. Kaya she opened her legs right away. 'Di ba? Kaya wala nang intro, buka ka na. Pero yung pangalawa, yun ang nag-stimulate or nag-arouse ng kanyang emotions or yung natutulog niyang feelings and emotions for very long time. 7 years eh. Imagine bro, 7 fucking years. And I think maybe 2 years, meron ng nare-realize niya na, puta, tutuloy ko pa ba? Parang sumisikat ako eh. Di ba? Makita mo yung niya, di ba, followers niya is 1.9 mga Ropa. So, ngayon ko lang narinig yung pangalan niya. And marami naman ngayon na influencer na sikat na hindi naman na rin kilala dahil sa sobrang dami na. Kumbaga, hindi na tayo masusurpresa. Uy, daming followers na to, sikat pala to. Di ba? Malalaman mo lang na sikat pag nagkaroon na ng mga gantong issue. Di ba? So, anong takeaway nyo dito mga Ropa? So mga Ropa, ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Yung dalawa, yung first guy and third guy, she's willing to open her legs just because of their looks. Yun ang nakikita ko. And yung pangalawa, yun yung nagpatibok ng kanyang puso. At yun din daw yung naging reason kung bakit siya nagdesisyon na iwanan na yung boyfriend niya. Pero eventually, parang naging sila pa rin, di ba? Kasi pumangatlo pa eh, di ba? So, ano mako-comment nyo sa 7 years? Ano yung tingin nyo nangyari sa loob ng 7 years? Talaga bang puno ng pagmamahalan? Or baka 2 years lang sila nagmahalan, yung 5 years medyo, bumpy na, di ba? Kasi, like I said, it's always premeditated pagdating sa babae. If they wanted to cheat, okay? Kahit yung pagsusuot ng provocative, premeditated yan. Kaya, hindi kayo dapat maisahan ng mga babae na, I'm just being me. Nakilala mo akong ganito. Shut up! You want the relationship, di ba? Gusto mo ng relationship from me. Then sumunod ka. Ngayon, kung ayaw mo, madali naman ako kausap. Pwede naman tayo maghiwalay. Di ba? Kaso, karamihan sa lalaki, atras ang buntot. Karamihan sa lalaki, takot. Why? Because you don't know where to get other options. Because you don't know how to get other women. Or because you don't know what is your fucking worth. Ulitin ko, takot kang mawala ang babae sa buhay mo dahil hindi mo alam kung ano ang worth mo bilang lalaki. Tandaan mo, ulitin natin, men are the gatekeeper of the relationship. Women are the gatekeeper of sex. These days, it's easy to get sex than relationship. Okay? So, ibig sabihin, lalaki ka, mas may leverage ka to hold the relationship. Okay? Uulitin ko, kaya mong hindi ibigay agad ang relasyon hanggat hindi mo pa siya nakikilala ng husto. Kaya nga sabi ko, wait for at least 6 to 12 fucking months. Gets? Kasi pag hindi ka naghintay, pwedeng mangyari sa'yo yung ganito. I'm not saying na hindi naghintay si Clyde. Okay? Pero kung naghintay man siya, pero nangyari pa rin to, so ano nang kasiguraduhan mo na pag hindi ka naghintay, magiging successful ang relationship nyo. Gets? So anong takeaway natin dito mga Ropa? Unang-una, kilalanin nyong mabuti yung mga babae na ide-date nyo umpisa pa lang. Pangalawa, pag alam nyo na mas may leverage siya or pag siya yung nagdidikta sa relationship nyo na kung anong dapat mong gawin, then putang ina, asahan mo, pwedeng mangyari yung ganito sa'yo. Dahil wala kang leverage at ibig sabihin, wala kang leadership. Hindi mo siya nalilid at hindi mo siya na-frame. Okay? At eto pa, wala kang balls to let her go. Kaya wag kang mag-expect na pag niloko ka, pwede mo siyang sisihin, ginawa ko lahat, bakit nagawa mo pa?
na ako'y pagtaksilan. Dahil wala kang magagawa. Dahil ang tanging nangunguna sa buhay ng isang ea o ng mga kababaihan ay ang kanilang nadarama. Sa bawat araw-araw na ginagawa nila ay nakabase sa emosyon nila. Kung anong isusuot nila, saan nila gusto kumain, anong gusto nilang inumin, at kung saan sila pupunta. Hindi sila kagaya nating mga lalaki na alam na natin kung ano ang gusto natin. Pero karamihan din ngayon sa mga kalalakihan, hindi nila alam kung ano ang gusto nila. At yun ang nakakalungkot. Sa panahon ngayon, magulo ang utak ng mga lalaki, lalo na sa pagpili ng mga babae. Okay? So mga ropa, kung ayaw nyo mangyari yung ganito, matuto kayong kumilates ng mga babae. Gets? At sana may natutunan kayo dito sa videos ni Lars. Kasi kung wala, pag hindi ka pa naging wise sa mga pinakita niya or sa mga sinabi niya, then yari ka. Gets? Kaya ulitin ko sa inyo mga ropa, never ever accept women na nag-cheat na. Okay? Wala na siyang puwang sa buhay mo dapat. At wala na siya dapat karapatan na bumalik pa sa buhay mo. Or hindi mo na dapat siyang pabalikin pa sa buhay mo dahil pwedeng ganito yung mangyari sa'yo. Paulit-ulit lang yan. Okay? Iba pag nag-cheat ang lalaki, iba pag nag-cheat ang babae. Men can cheat and come back to his girlfriend and he can still love the same way. Pero pag ang babae nag-cheat na, she cannot love you the same way anymore. Like I said, it's a fucking premeditated. Pag nag-cheat ang mga babae, pinlano, at talagang hanggat maaari walang makalam. Pero sa nangyari sa kanya, may backfire to mga ropa. She's hurting her future relationship dahil sa pag-amin niya na ganito. Pero I admire her for being brave and yung courage na meron siya na sabihin sa lahat para at least wala nang tanong-tanong pa is talagang nakakabilib. Pero para sa akin, dalawa yung sinaktan mo ngayon. Pero para sa akin, sa huling pagkakataon, sinaktan mo pa rin yung boyfriend mo. Why? Kasi napahiya siya. Kasi isang malaking kahihiyan sa mga kalalakihan na maiputan. At ikaw, kinuwento mo pa kung sino-sino yung mga lalaki na binukakaan mo or nag-open ka ng legs. Masakit na malaman na may nag-touch sa yung iba. Pero lalong mas masakit na pinamalita mo pa. 'Di ba? Or pinaalam mo pa sa karamihan. At yun ang nakakalungkot. So, hindi natin alam kung paano ngayon pupulutin ni Clyde yung pagkatao niya na nasira ng husto dahil sa videos na nilabas mo. Kasi, pwede naman niyang igip yun para sa sarili niya tapos i-improve niya yung sarili niya. Pero dahil marami nakakaalam, pwedeng maka-apekto yun sa kanya. Dahil hindi niya alam kung paano niya i-hide yung pain pag naglakad siya sa labas. 'Di ba? Paano niya gagawa ng another story para lang hindi siya magmukhang niloko ng gusto. Pero, like I said, yung magsuot ka ng provocative, yung sumama ka with a guy, with other guy, na in a relationship ka, kahit wala nangyari, it's a fucking disrespectful para sa mga kalalakihan. Kaya nga sa ginawa ni Lars na pag-amin na nag-cheat siya, na hindi lang once, twice, kundi 3, she hurts her future relationship. And I don't know kung merong lalaking kayang iswallow or lunukin yung nakaraan niya. Past is our future. And hindi ko pa napopost yung ginawa nating content mga ropa regarding dun sa Demon Slayer. Kasi 'di ba nakita nyo dun na kung napanood nyo na or kahit yung mga past episodes or yung mga past movies ng Demon Slayer, lahat ng demon merong nakaraan kung bakit sila naging demonyo or kung bakit naging ganun yung desisyon nila sa buhay. Ginawa natin ng content yun kasi napanood na nga natin yung Demon Slayer. So ganito yung kaya ako sinasabi ito ngayon, it's because our past shape our future. Can we change? Of course. 'Di ba? Pero, syempre, andun pa rin yung pwedeng magkamali ka ng desisyon because of your past. Kasi kung hindi ka natuto from your past, pwedeng kung ano yung nangyari sa past mo, pwedeng yun na maging future mo. Tandaan mo, sa ating mga lalaki, importante ang nakaraan ng mga babae. Sa mga babae, importante ang kasalukuyan or ang future ng mga lalaki. Dahil ang babae naghahanap ng security or ng lalaki na magpoprotect at magpoprovide sa kanila. Okay? Tayo'y naghahanap ng babae na pure or dalisay. Kaya mahirap tanggalin kung ano ang naka-hardwired sa atin. Ang lalaki, ulitin ko, naghahanap ng dalisay
ng babae. At ang babae, naghahanap ng seguridad sa mga lalaki. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Sana may nakuha kayo. And bye-bye.